bahay namin. Tawagin niyo na lang akong Marisa. 30 anyos, isang online seller, isang ina, at isang babaeng buong pusong nagtiwala, hanggang masira. 5 taon na kaming magkasama ni Paulo, isang freelance videographer na kadalasan nasa labas para sa mga project niya. Madalas siyang gabi na umuuwi, minsan madaling araw na. Pero kailanman hindi ko iyon kinwestiyon. Kasi mahal ko siya, at naniwala ako sa lahat ng sinasabi niya. May 3 taong gulang kaming anak na lalaki. Siya na lang ang dahilan kung bakit ako patuloy na bumabangon araw-araw. Kasama rin namin sa bahay ang tiya ko, may iniindang karamdaman kaya hindi na masyadong makakilos. Dahil pareho kaming abala, nagpasya kaming kumuha ng kasambahay. Dito pumasok si Liza, 27, tahimik, mahiyain, malinis kumilos, maalaga sa bata. Ako mismo ang pumili sa kanya sa isang agency. Walang nagrekomenda, walang kilala, pero may kung anong aura lang siya na nagsasabing, mapagkakatiwalaan. O yun ang akala ko. Unang mga buwan, walang problema. Maayos ang lahat, damaloy ang araw na parang ordinaryo lang. Hatid sundo sa anak, pakang ng orders, pag-aasikaso ng bahay, paulit-ulit, tahimik, hanggang sa isang gabi. May project si Paulo sa probinsya. 2 gabi raw siyang mawawala. Nagpaalam pa siyang mabuti, humalik sa noo ko, niyakap ang anak namin. Pero kinaumagahan, habang nagtitimpla ako ng gatas ng anak ko, bigla kong napansin. Naiwan niya ang isa niyang luma na cellphone sa sala. Hindi ko galing manggialam ng gamit ng iba. Pero nang mag-ilaw ang screen, may lumabas na notification. Miss you. Kagabi ulit ha. Walang pangalan. Isang letter lang. L. Nanlamig ang kamay ko. Pumunta ako sa kusina. Nandoon si Liza. Tahimik. Naghihiwa ng gulay. Parang walang iniwang kalagim-lagim na sikreto sa hangin. Sinubukan kong magpakalma. Baka ibang L. Baka client. Baka joke lang. Pero ang kamay ko, parang may sariling isip. Binuksan ko ang cellphone niya. At doon ko nakita ang buong katotohanan. Mga mensahe, mga video, mga larawan. Hindi ko na kailangang tanungin kung sino si L. Si Liza iyon. Ang babaeng hinayaan kong masilungan ng bubong namin. Ang babaeng inuuna ko pang pakainin bago ang sarili ko. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko sa anak ko. Gusto kita dito, sa kwarto nila. Message ni Paulo. Mas thrilling pag wala siya. Sagot ni Liza. Parang gumuho ang mundo ko sa isang iglap. Sa sobrang galit, sa sobrang sakit, napaupo na lang ako sa sahig ng sala at tahimik na umiyak. Walang sigaw, walang ingay, pero para akong pinapatay sa loob. Nang gabing iyon, hindi ko siya hinarap. Hindi ko rin sinagot si Paulo. Gusto kong makita kung hanggang saan sila aabot. At kinabukasan, nagpaalam si Liza na mamimili raw sa labas. Ngunit ilang sandali pa, nakatanggap ako ng isang larawan mula sa hindi ko kilalang numero. Ito ang laman. Siya at si Paulo, magkahawak kamay, nasa isang motel, at may caption, pasensya na, pero hindi rin kita mapipilitin magalit. Doon ko tuluyang nawala ang lakas ko. Pag-uwi ni Paulo kinagabihan, hindi na ako nagtanong pa. Inilapag ko lang sa mesa ang cellphone niya. At sinabi ko ang mga salitang matagal ko nang ipon. Lumayas ka, at isama mo siya sa buhay mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, dahil alam niyang wala nang kailangang ipaliwanag. Sa loob ng 1 linggo, tuluyan na silang nawala sa bahay. Liza, si Paulo, at ang mga pangarap na akala ko habang buhay na. Ngayon, kami na lang ng anak ko. Mas tahimik, mas payapa, mas totoo. Minsan, nasasaktan pa rin ako. Minsan, hinahanap ko pa rin siya. Pero sa tuwing naaalala ko kung paano nila ako pinaglaruan sa sarili kong tahanan, hindi na pag-ibig ang nararamdaman ko, kundi isang paalala, na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag sinira niya ang respeto mo, kailangan mo ring matutong piliin ang sarili mo.